Chapter 36. Hindi alam ni Mori kung saan siya dinala ng mga tauhan ni Jordan. Batid niyang wala siya. Taliban na dahil nang alisin siya sa kulungan sa ilalim ng lupa ay mahaba ang nilakbay nila. Habang nakapiring ang kanyang mga mata. Iyon ang dahilan kaya naisip ng dalaga na makipaglaro kay Jordan. Cape na lalaking ito, wala talagang puso, sabi ni Mori habang kinakadena ang lasing na dating nobyo niya. Ang cade nang ginamit sa kanya ay iyon rin ang binatang walang kamalay-malay at naghihilik sa kalasinggan. Ang duct tape na iniwan ng mga tauhan ni Jordan sa lalaki. Darn you, bastard. Pigil na sabi ni Mori karinig ng taong na nasa ibabaw ng lamesa. Baril iyon ni Jordan na tinanggal niya. Tabaywang ng binata habang mainit siyang nakikipaghalikan dito. Dahil lasing ang lalaki kaya. Naging madali kay Mori ang yutuan ng lalaki upang kalagan siya ng kadena. Laking pasasalamat ng dalaga na nagawa yan. Hexer, kailangan kita ngayon. Sana nandyan ka lang sa pagkakataon upang iligtas ako, bulong ni Mori habang maingat na naglalakad sa korehidor. Batid na niya ngayon na nilinlang lang siya ng grupo ni Jordan. Nasa libana pa rin siya at hindi niya makakalimutan ang bawat bahagi ng bahay na iyon kung saan siya nagdalaga. Kasama ang walang puno ni Mori ang daan papasok sa underground na pinagkulungan sa kanya dati. Dahil wala pa iyon noong nakatira siya sa compound ng Vinso. Maingat na binaybay ng dalaga ang unang tumakas siya sa piling ni Jordan. Gustuhin manyang iligtas ang mga magulang ni Cedric ay hindi niya magagawa dahil batid niyang anumang oras ay matutuklasan ng mga tauhan ni Jordan. Sana magawa kong makatakas ulit ngayong gabi, dasal ng dalaga. Kung hindi ko man magawa, sana Lord ay hindi niya batid kung gaano kataas ang tubig. Na kanyang babagsakan lalo at alam niyang naging sunod-sunod ang pag-ulan nitong mga nakalipas talim ang dalaga. Wala na kasi siyang pagpipilian pa. Katulad noon ay kailangan ni Mori na dumaan sa isang tunnel na nasa ilalim ng libana. Nakakatakot ang madilim na iyon na dinadaanan ng maruming tubig. Wala nang ibang paraan ng dalaga kundi sundan ang tunnel at tumalon muli sa tubig na may malakas na agos. Kung nagawa ko noon ang tumakas sa lugar na ito, gamit ang tunnel, tiyak kong magagawa ko rin ngayon, wika ni Mori. Tinabayan ng dalaga ng matinding dasal ang pagpasok niya sa bokana ng tunnel. Tanging mula sa isang maliit na flashlight na nakuha niya sa bulsa ni Jordan ang liwanag na tumatanglaw sa dalaga. Buo ang loob na binaybay ni Mori ang tunnel. Kahit hindi halos makahinga ang dalaga dahil sa masangsang na amoy na umaalingasaw sa tunnel ay hindi iyon alintana ng determinedong si Mori. Ayaw niyang mamatay sa piling ni Jordan pero katulad noon ay handa siyang mamatay sa ibang paraan. Nang nasa gitna na si Mori ng tunnel ay naramdaman niya ang malamig na bagay na tumutok sa kanyang sentido. Dahil saglit na pinatay ni Mori ang kanyang ilaw at sinasanay niya ang mga mata sa dilim dahil paubos na ang battery ng flashlight kaya hindi niya alam kung ano ang ngayon ay nakatutok sa kanya. Tinangka ng dalaga ang pumihil sa kanya. Hindi iyon nakilala sa dalang baril. Don't move, sabi ni Hexer. Binata ang headlight niyang dala upang mapagsino ang taong kanina. Panila pinapakiramdaman. Mahal. Tigaw ni Mori nang mamukhaan si Hex. Isang mahigpit na yakap ang isinalubong ng binata sa kasintahan na umiiyak sa kanyang bisig. Wala siyang pakialam kahit mabaho si Mori dahil matagal din itong nababad sa tubig ng tunnel. Agad pinakyat ng mga heto sa hagdanan si Mori. Noon lang nabatid ng dalaga na may lagusan din pala sa gitna ng tunnel kung saan may hagdanan na pwede niyang akyatin. Ang labas noon ay sa gitna ng Sinquan Street kung saan nakabantay naman ang ibang tauhan ng Heto Mafia Group. Cedric. Ulalas ni Mori nang makita niya ang kanyang pinsan. Kasama ito ng mga Hetos na nagbabantay at nanghihintay sa resulta ng lakad ni na Hexer. Nasaan sina Daddy at Mommy? Tanong ni Cedric na mahina pa rin. Nasa isang kulungan sila sa ilalim ng lupa pero hindi ko alam kung saan. Nilagyan kasi nila ako ng piring noong dinala at inalis nila ako roon, sabi mo Mori. Kumusta sila? Ano ang lagay nila nang nakita mo sila? Muling tanong ng binata. Mahina ang daddy mo at ang mommy mo naman ay panay ang iyak, kwento ni Mori.
Paano kang nakatakas? Tanong naman ni Hexer sa kasintahan habang inaalalayan ito. Papasok ng sasakyan. Pinaglaruan ko si Jordan. Pinaniwala ko siya na mahal ko pa rin siya, wika ng dalaga. Lasing siya kaya hindi gumana ng maayos ang utak niya kaya nauto ko siya. Nang mabatid ni Hexer ang ginawa ng kasintahan ay laking tuwa niyang nagtagumpay ito. Kahit nagseselos siya. Labis ang pasasalamat niya dahil matalino si Mori at sa lahat ng oras ay ginagamit nito ang utak niya. Nagdesisyon ng Hatos na muling lisanin ang Sintuan Street. Tanalaman nila kay Mori at taparaan ng pagsugod nila sa Vinso Mafia Organization ay pwedeng malagay sa alanganin ang buhay ng karamihan sa kanila. Katulad ng sabi ni Mori ay dapat pag-isipan nila ang susunod na aksyon ng grupo dahil tiyak nilang magwawala si Jordan kapag nabatid nitong naisahan siya ng dalaga. Sa Hato compound ay pinatingnan ni Hexer sa manggagamot sina Cedric at Mori. Ang panghihina ni Cedric ay hindi rin malaman ang dahilan. Ayaw sana itong isama ni Hexer sa lakad nila ngunit mapilit ang best friend niya. Ipinagtataka rin ng binata ang bigla na lang nitong pagsulpot sa Hato compound. Si Cedric ay nilagyan ng swero ng doktor ngunit si Mori ay agad din pinayagan na umuwi. Dalang kasama ng kanilang mafia prince. Wala naman kasing pinsala na natamo ang dalaga. Nang nasa bahay na sila ay inilahad ni Mori kay Hexer ang mga nakita niya at narinig sa Vinso Mafia Organization. Hindi na nagulat ang binata nang mabatid na naroon din ang kapatid ng kanyang ama at kakampi na ito ni Jordan. May hinala na kasi si Hexer na hindi nga totoong umalis ng bansa si Carl. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ng Mafia Prince sa babaeng kanyang minamahal. Hindi niya masabi rito ang tungkol sa sinabi ni Son na bawal siyang umibig dahil isa siyang pero iyan. Para sa binata ay tao na siya dahil siya si Hexer Renden ang anak ng mga tao na sina Miguel at Catherine. Kalahati lamang ng kanyang pagkatao ang Feroian at ang kalahati ay tao pa rin dahil muling nabuhay ang sanggol na si Hexer nang higupin pabalik sa kanyang katawan. Ang espiritu niya ng malakas na enerhiya na dulot ng FEO1. Masyado kayatang tahimik. Ano ang nangyari habang wala ako? Tanong ni Mori sa lalaking yakap-yakap siya mula sa likuran. Walang nangyari rito. Iniisip ko lang kung paano matutulungan si Cedric. Pagsisinungaling ng binata. Habang hindi pa masyadong malakas ang Vinso kailangan nyo na silagsakin. Sa underground kung saan nakakulong ang mga magulang ni Cedric ay napakarami nilang armas. At doon sila naghahanda para sa isang labanan na una raw makikita sa Libana, wika ni Mori. Dahil sa sinabi ng dalaga ay agad binitawan ni Hexer si Mori. Hindi natuloy ang pag-uusap nila ni Jordan dahil agad iyong tinanggihan ng huli. Ngayon ay batid na ni Hexer na ayaw talaga ng kapayapaan ng Lidenso. Bagkus ay gusto nito ng gulo at walang hanggang labanan. Dito ka lang muna. Kakausapin ko si Ninong Froilan. Kailangan kong maalis ng Libana ang mga sibilyan bago pa man magkaroon muli ng labanan sa Libana, sabi ni Hexer. Magpahinga ka na muna. Tasama na lang ako. Ayaw kong malayo muna sa iyo, paglalamang ni Mori. Napangiti si Hexer. Gusto niya ang paraan ni Mori ng paglalamang sa kanya. Nauna nang lumakad si Mori ngunit nakahawak siya sa kamay ng binata. Dahil sa hindi mapigil na emosyon. Kaya hinailan ni Hexer ang dalaga pabalik ng silid at sa kanya siniil ito ng halik na punong-puno. Nang pananabik, napaungol si Mori at hinihingal naman si Hexer. Hindi pa naranasan ng binata ang ganong klase ng pagnanasa subalit wala siyang ibang gustong gawin ng mga oras na iyon. Kundi ang lasapin ang labi ng dalagang ilang araw din niyang hindi nakapiling. Hexer, tawag ni Mori sa pangalan ng binata. Daman niya ang mainit na palad nito na humahaplo sa kanyang likod. Ngunit sa halip na tumigil dahil sa pagtawag ni Mori ay lalo pang nanggigil si Hexer. Kakaiba ang dating sa kanya ng malamyos na tinig ng kasintahan. Dinadala siya nito sa mundo ng pantasya na hindi niya pa naranasan. Nakakahilo, nakasasabik at higit sa lahat ay kayang burahin ng tagpong iyon ang mga problema niya. I want you now, hindi napigilan na sabi ni Hexer. Dahil sa mga katagang iyon ay bahagyang itinulak ni Mori si Hexer. Gusto niyang ibigay
Ang lahat kay Hexer ngunit hindi pa niya kayang ibigay ang sarili niya sa nobyo dahil ayaw ni Mori na mabuhay ang anak niya na nakikita ang gulo ng underground world. I'm sorry, Hexer. I'm not yet ready, mahinang sabi ni Mori sa bipedal sa malikot na kamay ng binata. Natauhan naman ang Mafia Prince at bahagyang lumayo kay Mori. Ayaw niyang puwersahin. Ang dalaga lalo na at magulo pa rin ang isip niya sa mga sinabi ni So. Tapat na sa binata na. Nasa tabi niyang muli si Mori. Halika na nga, sabi ni Hexer. Magkahawak kamay ang dalawa habang kinakausap ni Hexer ang ninong Froilan niya. Inutusan niya ito upang ialis sa libana ang mga inosenteng mga tao upang maiiwas sila sa parating na gulo. Alam mo, ikaw, hindi ka nakakatuwa, wika ni Mori. Bakit naman? Madaling araw na pero sugod ka ng sugod sa mga hatos para magbigay ng utos. Sana. Ipinagbukas mo na lang ito, kunwari ay inis na sabi ni Mori. Tadigmaan, walang oras na dapat masayang, sagot naman ni Hexer. Inihatid ng binata si Mori sa silid nito. Ayaw paiwan ni Mori kaya magkatabing nahiga ang dalawa. Nang mapansin ni Hexer na tulog na si Mori ay bahagya niyang itinaas ang kanang braso. Halos barado na naman ang letrang F sa kanyang pulsuhan. Kahit ano ang mangyari, hinding-hindi kita isusuko, Mori, bulong ni Hexer sa nahihimbing ng dalaga. Papikit na sana si Hexer ng isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap sa labas lamang ng nakabukas na bintana ng silid ni Mori. Para itong bulalakaw na bumagsak sa lupa. Tingbilis ng ipu-ipu na bumangon si Hexer. Lumapit siya sa bintana upang tingnan kung ano ang napakaliwanag na bagay na bumagsak malapit sa silid ng kasintahan niya. Chapter 37. Pupungas-panga si Mori na naupo sa kama. Nagising siya dahil sa mabilis na kilos ni Hexer. Ang binata na noon ay nasa tabi ng bintana ay kunot ang noo at hindi maipinta ang mukha. What is it? Tanong ni Mori. I don't know. It's like a non-flying object na bigla na lang bumagsak sa lupa pero wala naman akong makita na kahit ano rito, sabi ni Hexer. Baka naman nananaginip ka lang, sabi ni Mori. No. That's impossible. Hindi pa ako nakakatulog, eh. Isinara ni Hexer ang bintana ng silid ni Mori. Lumakad siya palapit sa dalaga at saka kinuha ang mga unan sa ibabaw ng kama nito. Come on, wika ni Hexer. Doon ka na matulog sa silid ko. Hexer, you're so annoying. Hayaan mo iyang mga nakikita mo. Hindi nga ako takot sa iyo. At doon sa akala kong nanay mong alien, sa kanila pa kaya. Someone is trying to kill me, right? What if iyan na pala ang gustong pumatay sa akin? You are paranoid. Relax, mahal. Kahit anong kumbansi ni Mori kay Hexer ay hindi mapakali ang binata kaya pinagbigyan. Nalang niya ang kasintahan na sa silid na nito sila matulog. Pagdating doon ay hindi rin naman agad dinalaw ng antok si Hexer hanggang sa lumiwanag na. Paglabas nila ng silid ay naabutan nila sina Cedric at Jomar na nagsusukatan ng tingin. Habang nakaupo sila pareho sa sala. Hindi matiyak ni Hexer kung totoo ba ang masamang tingin sa isa't isa ng dalawang lalaki o nagbibiroan lamang sila dahil bigla silang nagtawanan ng palapit na sina Hexer at Mori. Pagkatapos ng almusal ay nag-usap ng masinsinan sina Hexer at Cedric. Nasa loob sila ng meeting room at silang dalawa lamang ang magkaharap sa mahabang lamesa. Pare, tell me, bakit ang katawan mo ay biglang nakoma kahit napasa lang naman ang nakuha mo ng dinukot ang parents mo? Bakit hindi ka isinama ng grupo ni Jordan ng dinukot niya ang mga magulang mo? Pinagdududahan mo pa rin ba ako, pare? Tanong ni Cedric sa Mafia Prince. Hindi naman sa ganoon, pare. Nag-iingat ako para sa buong grupo at kahit ang malalapit. Sa akin ay dapat totoo. Tira ulo. Magkaibigan na tayo simula mga bata pa lang tayo. Kilala mo na ako, pare. Isa lang ang masasabi ko, hinding-hindi ako bibitaw sa iyo. Cedric, ayaw kong mag-away tayo. Ganoon din ako, pare. Tandaan mong nasa likod mo lang ako. Darating ang araw na may mga matutuklasan ka tungkol sa akin pero sana kapag dumating iyon ay manegang pangunawa mo.
May mga bagay lang talaga na hindi natin pwedeng sabihin kahit sa mga pinakaimportanteng tao sa buhay natin. Rest assured that I am your friend forever. Kasama ba sa mga sikreto mo ay ang pagiging alien mo? Diretsang tanong ni Hexer sa kaibigan. Pumalaklak si Cedric ng ubod lakas. Hindi ito makapaniwala sa tanong ng kaibigan. Tinipat pa nito si Hexer at saka sinalat ang noo ng kaibigan. May lagnat ka ba? Tumatawag tanong ni Cedric sa kaibigan. Gox. Hindi ako nagbibiro. Tinabig ni Hexer ang kamay ng kaibigan habang pilit na binabasa ang kilos nito. Nagpakyut si Cedric ng kanyang mga mata at saka parang nagmamakaawa na humarap sa kaibigan niya. Help me, pray. You know how much I love my daddy and mommy. I really need your help. Sabi ni Cedric. Tutulungan kita sa isang kondisyon. Sasabihin mo sa akin kung paano kang nakoma kahit bagbog lang naman ang tinamo mo. Paano ka rin nakakarating dito sa Hato compound nang hindi ka nahaharang ng ibang mafia group? Ganito iyan, Hexer. Hindi naman talaga ako nakoma. Nagpanggap lang ako para malaman kung sino ang grupong dimukot sa mga magulang ko. Nabatid ko rin na may mga kasabwat na alagad ng batas ang grupo ni Jordan at Carl. If that is true, bakit hindi mo ako kinausap noong pinuntahan ka namin sa ospital? Tinurukan nila ako ng pampatulog. I was unconscious talaga that time, pangangatwiran ni Cedric. Nakarating ako rito dahil nagpanggap akong pulubi. Pare, nilakad ko mula Bacana ng St. Juan Street papasok ng Bontad Street. Dahil sa mga sinabi ni Cedric kaya mas pinili ni Hexer na pagkatiwalaan muli ang kaibigan niya. Tubalit hindi mawala sa kanyang isip ang liwanag na 2 beses na niyang nakita. Batid ng binata na hindi iyon normal sa daigdig ng mga tao. Nang araw din na nagabang si Hexer ng balita mula sa mga scientist. Kasabay noon ang pagpaplano kung paano ililigtas ang mga magulang ni Cedric. Abala rin ang ibang Hato sa pag-ipon at paglipat ng mga sibilyan ng Libana patungo sa labas ng lungsod. Ngunit kahit anong hintay ni Hexer ng balita ay wala man lang nabanggit sa telebisyon o radyo tungkol sa mga liwanag na nakikita niya. Napapaisip tuloy ang binata kung ang huli bang nakita niya ay bahagi lamang ng kanyang imahinasyon o totoo ba talaga. Samantala, galit na galit si Jordan kaya pinatay niya ang unang taong tumulong sa kanya. Hindi niya matanggap na naisahan siya ni Mori at muling nakatakas ang dalaga dahil sa katangahan niya. Magpadala kayo ng mensahe kay Hexer. Gusto ko siyang makausap. Alam kong nasa kanyang muli si Mori, galit na utos ni Jordan sa kanang kamay niya. Dihim na tumatawa si Carl sa mga nagaganap. Natutuwa siya sa nakikitang paghuhurumantado ni Jordan. Kung siya lang naman talaga ay hindi niya gustong makipagsanib puwersa sa leader ng Vinso ngunit dahil sa dami ng miyembro ng grupong ito kaya nangganyo si Carl na makipag-alyansa sa kanila. Natanggap ni Hexer ang imbitasyon ni Jordan na makipag-usap sa kanya. Katulad ng ginawa sa kanya noon ay hindi rin pumunta si Hexer sa lugar na sinabi ni Jordan. Para sa binata, ay wala siyang dapat pang sabihin sa leader ng Vinso. Handa na ba ang lahat ng mga tauhan natin, Ninong? Tanong ni Hexer kay Froilan. Oo. Naghihintay na lamang kami ng go signal mo, sagot ng ninong ng binata. Jomar, gusto kong ang grupo nyo ang maunang lumusab sa compound ng Vinso. By air. Ang gagawin nyo at kayo ang unang grupo na pagpasok sa compound nila. Ako at ang iba pa ay by land naman. Ang grupo mo naman Guido ang dadaan sa tunnel. Ipalalasap natin sa kanila ang ginawa nila sa Hato compound, mariin na sabi ni Hexer. Masusunod, boss, sigat ni Jomar. Kasama ako para makatulong ako sa pagligtas sa aking mga magulang, sabi ni Cedric. Kaya mo na ba? Tanong ni Hexer sa kaibigan niya. Oo. Nakabawi na rin ako mula sa mga pampatulog na itinurok sa akin sa ospital na iyon. Mabuti na lang talaga at dumating ang mga tauhan mo kaya natakot ang kalaban na tuluyan. Akong patulugin, sabi ni Cedric. Timori na nakikinig lang sa usapan ay sinulyapan ni Hexer. Gusto niyang ipahatid muna sa ngawang kasintahan para hindi na ito sumama sa lakad nila subalit alam niyang hindi papayag.
Timori na maiwan o malayo sa kanya. Buong araw na nagsasanay si Hexer. Ang mga miyembro ng Hato ay nagulat sa galing. Humawak ng sandata ng binata. Kinagigiliwan din ng mga tauhan si Hexer ang hindi niya. Matatawarang liksi sa pagkilos kaya naman hindi halos makaisang tama man lang sa kanya. Ang mga nakakasparring niya. Kapag dumadating naman ang gabi ay nakaupo ang binata sa harap ng isang lamesa at pinabasa ang mapa ng buong Vinso compound. Masusi niyang pinag-aaralan ang entry at exit point ng lugar. Kahit ilang beses na iyong pinag-aralan ni Hexer at hindi pa rin siya nakukontento lalo na at hindi pa niya batid kung saan doon sa mapang hawak niya. Matatagpuan ang underground kung saan nakakulong ang mga magulang ni Cedric. Dumating ang araw na itinakda ni Hexer. Katulad noon ay nauna pa si Mori na maghanda. Nakasuot ng pang full battle gear na naman ang dalaga at excited ito sa mangyayari. Huwag kang lalayo sa akin, sabi ni Hexer kay Mori. Hindi pwedeng makuha ka na. Naman ni George, dapat sana ay hindi ka na lang sumama pero matigas talaga iyang ulo mo. Yes, boss. I'll be your guard. Don't worry. I'm ready to kick their ass. Komendat pa si Mori. Kay Hexer. Nang sumakay ng chopper ang mga kasama ni Hexer ay agad din na sumakay ng sasakyan. Niya ang binata. Wala iyang takot na nararamdaman ngunit sa tuwing nasusulyapan niya si Mori ay biglang kumakabog ang dibdib niya. Huwag kang gagawa ng kalokohan, muling bili ni Hexer kay Mori. Hindi ko gustong mapahamak ka. As I said, calm down. Ready ako sa laban na ito. Habang nagsasalita si Mori ay napakunot ang noo ni Hexer. Nakita niya kasi sa kalsadang pinabaybay nila ang ilan pa rin sa mga sibilyan na pinadala niya na sa labas ng libana. Akala ko ba lahat ng sibilyan ay nailipat na? Bakit may mga pakalat-kalat pa rin dito? Galit. Natanong ni Hexer. Tila ang mga taong may matitigas na ulo. Kahit gawan mo sila ng pabor ay hindi pa rin nila pahahalagahan ang effort ng ibang tao. Sariling kagustuhan nila ang susundin nila. Kinuha lang nila ang pera at grocery na ibinigay ng grupo natin, sabi ni Mori. You have to understand na hindi lahat ng tao ay naa-appreciate ang effort ng iba. Shot them. Utos ni Hexer. Pansamantalang nakahinto ang sasakyan nila dahil sa utos ni Hexer. Lahat ng kasama ni Hexer sa loob ng sasakyan ay nahigit ang kanilang hininga. Hindi nila inaasahan ang utos na kanilang narinig. Hexer. Posiga na sabi ni Mori. Nanlalaki ang mga mata nito sa binatang katabi niya. At dahil walang sumunod kaya si Hexer na ang bumunot ng baril. Walang anuman na. Kinalabit niya ang gatilyo nito dahilan para magpulasan ang mga nag-uumpukan ng mga tao. Walang tinamaan dahil hindi naman talaga ni Hexer gustong may tamaan sa mga ito. Gusto niya lang matakot ang mga pasaway. My God! Aatakihin ako sa puso dahil sa iyo, inis na sabi ni Mori. Umiti si Hexer kay Mori at walang pakialam na hinalikan niya sa labi ang dalagang. Nagpupuyo sa galit. Let's go. Utos ni Hexer sa driver. Sa nakasunod na sasakyan kina Hexer ay napahaplos sa baba niya si Cedric. Wala silang ideya kung bakit tumigil sandali ang sasakyan ni na Hexer. Nang marinig nila ang putok ng baril, ay napatanong sila sa isa't isa kung ano ang nangyari. Ngunit nang yumandar ulit ang sasakyan nila ay hindi na pinansin ni na Cedric ang nangyari. Pagdating sa Vinso compound ay nagtaka si Hexer kung bakit ang tahimik. Hindi iyon ang inaasahan nila lalo at nauna na ang grupo ni na Jomar. Nagulantang ang grupo ni Hexer nang polanan sila ng bala ng kalaban. Nasorpresa sila sa salubong na iyon sa kanila ng Vinso Mafia Organization dahil isang malaking sikreto ang paglusob nilang ito. Someone betrayed us. I am gonna kill that picker. Galit na sabi ni Hexer. Hanggang sa magsimula na rin ang bar ilan sa loob ng compound. Napangiti Hexer nang bumukas ang gate. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan nang makapasok na sila ng compound. Subalit nakangising Jordan ang sumalubong sa kanila. Hawak nito si Jomar at nakatutok ang baril ni Jordan sa tagiliran ng huli. Welcome to Vinso compound. Pumalaklak si Jordan ng ubod lakas habang pinalilibutan ng grupo ni Hexer ng mga tauhan ng Vinso Mafia Organization.
Chapter 38. Napangisi si Hexer. Umagit kasi sa bitag nila si Jordan. Tiyak niyang habang nakapalibot. Ang lahat ng miyembro ng grupo ng leader ng Vinso sa kanila ng mga kasama niya ay malayang. Kumikilos ang grupo ni Guido na dumaan naman sa tunnel upang hanapin ang underground sa loob ng Vinso compound kung saan nakakulong ang mga magulang ni Cedric. Umawak si Mori sa kamay ni Hexer. Nakita ng huli ang panlilisik ng mata ni Jordan. Nangamba siya para sa kaligtasan ni Jomar. Bitawan mo si Mori. Akin lang siya. Malakas na sigaw ni Jordan. Bitawan mo muna si Jomar. Ibibigay ko sa iyo si Mori basta pakakawalan mo si Jomar. Wika ni Hexer. What the? Ibibigay mo talaga ako kay Jordan dahil lang kay Jomar? Galit na tanong ni Mori. Ang mga tauhan nila ay tahimik at nagtututukan lang ng baril. Ang elite force na sinanay ni Froilan ay hindi makikita sa paligid dahil kasama sila ng ninong ng binata habang nagtatago ang mga ito at naghahanda sa maaring mangyari. Bakit? Mas mahalaga sa akin si Jomar, sagot ni Hexer kay Mori. I hate you. Umiiyak na sabi ni Mori. Hindi mo ako maloloko. Tigaw naman ni Jordan sabay diin ang hawak niyang baril sa tagiliran ni Jomar. Oh, ayan, kunin mo. Bahagyang itinulak ni Hexer si Mori. Bitawan mo si Jomar. Nag-uusap ang mga mata ni na Hexer at Jomar. Batid ni Hexer na alam na ni Jomar ang gagawin niya. Ang kaligtasan pa rin ni Mori ang priority nila. Palabas lang ang lahat at nililito lamang nila si Jordan. Isang malakas na putok mula sa elite force na kasama nila ang gamulo sa mainit na pag-uusap ng dalawang grupo. Tenyales iyon na nakuha na ng grupo ni Guido ang mga magulang ni Cedric. Tingbilis ng kidlat na kumilos si Jomar. Agad siyang nakawala kay Jordan at si Hexer. Naman ay mabilis na hinigit sa kamay niya si Mori at nagtago sila sa isang puno. Nagsimula ng lumakas ang putokan. Nagtataka si Hexer na hindi niya nakita ang grupo ni Carl sa paligid. Si Mori ay sumasabay na rin makipagpalitan ng putok. Damapa ka, boss. Si Jordan. Tigaw ni Jomar. Pinaril ni Jomar ang nagpaputok na isang miyembro ng Vinso kung saan siya ang target. Kaya tanging sigaw ang nagawa niya. Mabilis na dinambahan ni Hexer si Mori. Nagpaputok kasi si Jordan at tatamaan ang dalaga na abala sa pakikipagbakbakan. Sa biglang pagangat ng ulo ni Hexer ay nakatago na si Jordan. Napamura ang binata at inisa-isang barilin ng mga magagaling din na miyembro ng Vinso. Hindi ka nag-ingat. Galit na sabi ni Hexer sa katabi niyang dalaga. Kasalanan ko bang busy ako? Inis din na sabi ni Hexer. Huwag mong sabihin na busy ka, mas malakas na sabi ni Hexer. Tumasabay iyon sa mga panong ng putok at pagsabog. Tinisigawan mo ba ako? Tigaw din ni Mori. Ikaw, tinisigawan mo ba ako? I**tang na naman. Ngayon pa talaga kayo nag-away. Mag-bar-ilan na lang kayo kaysa nagtatalo kayo riyan. Sabi ni Froilan na gumagapang palapit sa kanila. I'm sorry, Ninong, wika ni Hexer. Sorry po, sabi din ni Mori. Ninong, ikaw muna ang bahala kay Mori, ani ni Hexer. Ang usapan natin ay hindi ka lalayo sa akin, sabi ni Mori. Muntik mo na nga akong ipahamak kanina. Wala sa usapan natin na itutulak mo ako palapit kay Jordan. I have the iyong kanina, taktika iyon. Kailangan ko rin sundan si Jordan ngayon. Bago pa nakasagot sina Froilan at Mori ay nagawa na ni Hexer na gumapang papasok sa malaking bahay ni Jordan. Gusto ni Mori na sumunod sa kasintahan dahil mas kabisado niya ang bahay kaysa sa kasintahan ngunit hindi siya pinayagan ni Froilan na hawak-hawak ang suot niyang damit. Habang papasok si Hexer sa malaking bahay na dating pagmamay-ari ni Donald Vinso ay walang humpay siyang pinapaulanan ng bala ng mga kakampi ni Jordan. Ang elite force ng Hito Mafia Group ay nakaalalay naman sa kanilang pinuno. Si Jomar ay nakasunod din sa kanyang boss. Boss, mabuti at naisipan mong palabasan na kunwari ay nahuli kami ni Jordan. Ayaw ko. Sana ng plano mo pero sabi ni Jomar. Napilitan ka, putol sa kanya ni Hexer. Oo.
Napakamot pa sa kanyang ulo ang kanang kamay ni Hexer habang sumasagot sa kanya. Bago kami nagpahuli kanina kay Jordan may napansin ako rito sa bahay na ito, boss. Turan ulit ni Jomar. Bumubulong lang ito kay Hexer dahil sinusundan nila si Jordan na pumasok sa loob. Ano ang nakita nyo? Tanong ni Hexer kay Jomar. Hindi nakita, narinig boss. May umuungol sa bahay na ito na hindi ko alam kung saan galing. Niyete naman, hindi ngayon Halloween. Katatapos pa lang ng Pasko at bagong taon. Hindi pa panahon para manakot ka. Sabay baril sa nakasalubong nilang kaaway. Totoo iyon, boss. Parang may multo rito, pangungumbinsi pa ni Jomar sa boss niya. Kapag hindi ka tumigil ay dito ka na rin magmumalto, gigil na sabi ni Hexer. Natahimik si Jomar. Halip na ipilit ang kanyang kwento ay mas nag-focus ang lalaki sa pakikipagbarilan sa mga kalaban. Si Hexer naman ay buong tapang na binubuksan isa-isa ang tilid ng bahay upang makita kung saan nagtago si Jordan. Panay ang ilag niya sa mga kalaban. Na biglang sumusulpot. May sadaga ang hate na iyon, inis na sabi ni Jomar. Halos lahat na kasi ng silid sa buong bahay ay nabuksan at napasok na nila pero bigla na nang naglaho si Jordan. Nagugulat din ang magkasama sa mga biglang sumusulpot na kalaban. Mabuti na lang at ang kabuuan ng elite force ng Vinso ay nasa labas at paisa-isa lang ang nakakalaban nila. Baba tayo sa basement, sabi ni Hexer. Pero, boss, delikado iyan, tutol ni Jomar. Ganito na lang. Maiwan ka rito sa taas. Ako na lang ang papasok sa basement. Magbantay. Karito para siguraduhin na walang kalaban ang makapasok pa sa loob. Patutol pa sana si Jomar ngunit masama ang tingin na ipinukol ni Hexer sa kanya kaya ang pinata na lang ang bumaba sa basement. Dahan-dahan ang bawat hakbang na ginawa ng mafia. Prince hanggang sa isang malakas na bagay ang tumama sa kanyang ulo paglapat ng paa niya. Sa sahig ng basement. Nahilo si Hexer ngunit pilit niyang nilabanan ang nararamdaman. Hindi siya halos makakilos dahil umikot ang paningin niya ngunit daman niya ang kakaibang lakas na naidaradaman niya sa tuwing nag-e-ensayo siya. Kahit malit na sinag lamang ng liwanag mula sa ilaw na nakakabit sa dingding ang tumatanglaw sa kabuuan ng pasilyo sa basement ay kita ni Hexer ang mabangis na mukha ni Jordan. May hawak itong baril at muli siyang pupukpukan sa ulo. Ang lakas ng loob mong sumugod sa teritoryo ko. Umalingaw-ngaw ang boses ni Jordan. Sa buong basement. Agad sinalag ni Hexer ang baril na hawak ni Jordan at nagpambuno sila. Dahil sa kakaibang lakas at liksi ni Hexer kaya hindi makalaban si Jordan. Muling binali ni Hexer ang mga braso ni Jordan kaya napaihi ito sa sasuot niyang short. Cape ka, Hexer. Pangayaw ni Jordan habang namimilipit sa sakit. Ngunit bingi si Hexer. Sa mga salitang naririnig niya. Agad pinadapa sa sahig at sa katinalian ng Mafia Prince ng Hato. Ang maingay na si Jordan. Ihilahin na sana ni Hexer pataas ang nakataling si Jordan nang makarinig siya ng ungol. Agad niyang iniangat ang ulo ni Jordan at tinanong ito kung ano ang tunog na kanyang narinig. Multo iyan, gag. Pasiga na sabi ni Jordan. Hindi naniwala si Hexer. Agad niyang kinapkapan si Jordan at hinanap ang susi ng mga tilid sa basement. Ngunit ngingisi-ngisi lang ang lalaking nakadapa sa malamig na semento. Baka sa mukha nito ang iniindang sakit ngunit dahil sa madilim ang ilaw sa basement kaya hindi iyon nakikita ni Hexer. Muling narinig ng binata ang isang ungol. Batid ni Hexer na dumadaing ang sino mang may gawa noon. Nilapitan niya ang isang nakasaradong silid. Hinawakan niya ang doorknob nito at kanyang nabatid na nakalock iyon. Inilipat ng binata ang tainga niya sa pinto at pinakinggan. Kung doon ba nanggaling ang ingay? Subalit ang malakas na boses ni Jordan ang narinig ni Hexer. Panay ang mura ng lalaki at nakailang sumpa na rin ito sa binata. Aalis na sana si Hexer sa labas ng silid na iyon ng muling. Marinig ni Hexer ang ungol o daing na galing sa loob ng silid. Dahan-dahan na pinilit ng binata na buksan ang silid. Noong una ay nahihirapan siya. Ngunit kalaunan ay nagawa rin ni Hexer na mabuksan ang nakalock na pintuan sa
pamamagitan ng paggamit ng kanyang hindi maipaliwanag na lakas. Bumulaga kay Hexer ang nakatali na si Donald Vinso. Payat na ang lalaki at hindi na halos makilala. "Uncle, who did this to you?" Tanong ni Hexer sa kaibigan ng kanyang ama. Si Jordan ba ang may gawa nito o si Uncle Carl dalawa? Dahil madilim at tanging liwanag lang galing sa maliit na liwanag ang gamit sa silid kaya hindi nakilala ni Donald si Hexer. Hindi ito nagsalita kahit nang tinatanggal na ni Hexer ang tidena na nakakabit sa katawan nito. "Uncle, si Hexer ito. Naaalala mo pa ba ako? Ipapadala ko po kayo sa ospital para matingnan kayo ng mga doktor," sabi ni Hexer kay Donald. Nang makalabas ng silid ay inapakan ni Hexer ang likod ni Jordan. At dahil nakatali sa likod niya ang kanyang mga belang braso kaya nakasama ang mga iyon sa naapakan ng binata. Napasigaw na lang si Jordan dahil sa sobrang sakit na tumatagos hanggang sa kanyang buto. Rinig ni Hexer ang malakas pa rin na putukan sa buong compound. Batid niya na ang elite force niya ang nakikipagbakban dahil sa mga tunog ng baril ng mga ito. "Boss, kumusta?" Nag-aalala na tanong ni Jomar kay Hexer nang lumabas ito ng basement. "Alamin mo ang sitwasyon sa labas," utos ni Hexer sa kanang kamay niya. "Lalabas na tayo. At dadalan natin si Jordan at ang daddy niya." "Daddy, wala nang tanong pag gawin mo ang utos ko." "Masusunod, boss." Mabilis na nawala si Jomar. Alerto naman ang naiwan na si Hexer. Pinakikinggan niya lang ang mga walang kwentang sinasabi ni Jordan. "Kumusta ka rito?" Halos mahulog si Hexer sa hagdanan nang biglang magsalita mula sa kung saan si Cedric. "Ano ang ginagawa mo rito? Ang utos ko at sa labas ka lang, di ba? Pasensya ka na, Prey. Hindi kaya ng konsensya ko na nasa labas lang ako at naghihintay. Habang narito ka at nakikipaglaban," katwiran ni Cedric. "Kasama ko naman si Jomar," sabi ni Hexer. "Iba si Jomar at iba ako, pare," nakangising sabi ni Cedric. Nagtataka na si Hexer kung paano nalaman ni Cedric ang kinaroroonan niya. Tanging sila lang kasi ni Jomar ang nakakabatid kung nasaan sila. Nag-uusap pa sina Hexer at Cedric nang rumaragas ang dumating si Jomar. Bitbit niya ang isang balita para sa kanyang boss. "Kumusta sa labas?" tanong agad ni Hexer. "Maayos na po, boss." Nag-aalangan na tugon ni Jomar. "Kailangan mo pong lumabas na kaagad dito." "Bakit?" naguguluhan na tanong ni Hexer kay Jomar. "May tama po kasi si Mori ng bala at kailangan niyang maisugod agad sa ospital." Napamura ang Mafia Prince at mabilis na bumalik sa basement. Kasunod niya si Cedric na bigla na lang binaril ang nakadepang si Jordan. Chapter 39. Sa ospital na pagmamayari ng mga magulang ni Hexer dinala sina Jordan, Donald, Mori at iba pang sugatan. Mainit ang ulo ng Mafia Prince ng hito at walang gustong lumapit sa kanya. Maging ang mga doktor at nurse ay umiiwas na makita ang kanilang prinsipe dahil alam nilang kapag nagkamali sila ay pwedeng maging kamatayan ang hatol sa kanila. Tanging si Froilan ang nakaupo malapit sa binatang nagpupuyaw sa galit. Ilang beses nang tinanong ni Hexer ang ninong Froilan niya kung ano ang nangyari subalit wala itong maibigay na eksak. Dahil sa tindi ng labanan ay hindi nito namalaya na napalayo na pala si Mori sa kanya. Gustong sisihin ni Hexer ang ninong niya ngunit dala na rin ng respeto kaya hindi siya nagsalita pa. Ang elite force ng Hito ay nakabantay sa buong hospital. Hindi kasi nagpakita si Carl. Noong nilusob nila ang Vinso compound kaya alam ni Hexer na naghahanda ang uncle niya para sa isa rin na labanan na maaaring maging daan ng mas matindi pang kaganapan. "Jomar, magpadala ka ng mensahe sa dating mayor ng Libana. Gusto kong makipag-ugnayan sa kanya para sa kapayapaan ng buong Libana," utos ni Hexer. "Paano ang Sanoa at Dekayon, boss? Ang grupo din ng uncle mo ay maaaring kalabanan ka. Sigurado ba kayong hindi ka ta-trader ng mga tanong ni Jomar. "Ipatitikim ko sa kanila ang bangis ng Hitos kapag nilinlang nila tayo," sagot ni Hexer. Tumayo si Jomar at nag-utos sa mga kasama niya upang magawa kaagad ang bilin ni Hexer. Tumayo rin ang Mafia Prince at lumapit sa salamin na bintana. Tinilip niya ang lagay ni Mori sa loob.
Bagong opera ito dahil tinanggal ang bala sa kaliwang tagiliran ng dalaga. Napansin ni Hexer na muling lumitaw ang letrang F sa kanang pulsuhan niya. Kahit kritikal pa si Mori ay nagdesisyon ng binata na umuwi ng Hato compound upang makausap si So. Nakiusap siya kay Froilan na ipasundo siya ng helicopter. Makalipas ang halos kalahating oras ay nasa silid na niya ang binata. Isinarado niya ang pintuan bago muling kinuha sa pinagtataguan niya ang AHX-2 machine at AHX. Kumusta, aming magiting na bayani? Bati ni So sa problemadong binata. Hindi maganda ang kaganapan dito, gusto kong malaman kung pwede ko rin bang painumin ni Mori ng gayuma na ginamit niya sa akin para gumaling ako, sabi ni Hexer. Hindi maaari. Ang gayuma ay para sa iyo lamang ngunit sumobra ka sa dami ng pag-inom. Noon. Dapat ay 8 beses lamang ngunit ikaw ay nakarami. Wika ni So. Ano ang epekto ng pagkakamali na iyon? Tanong ni Hexer. Mahihirapan ka na lalong makabalik ng Feroye. Kung dumating ang araw na gugustuhin. Kung bumalik dito, kapag tuluyan mo nang naalala ang pagiging Feroian mo, ay maamoy ka na ng mga furious. Ang mga nakabantay na ito sa ating lagusan ay sisirain ka, malungkot na sabi ni So. Huwag kang mag-alala. Patuloy akong tutuklas ng paraan para muli ka naming makasama. Ngunit si Mori ang gusto kong makasama, hinagpis ng binata. Ang pag-ibig mo sa kanya ay bawal. Habang kasama mo siya ay malalagay palagi ang mga buhay niyo sa alanganin dahil sa isang enerhiya na hindi ko alam kung saan nagmumula. May nilalang na gusto akong patayin, sabi ni Hexer kay So. Meron, mahal naming mandirigma. Subalit hindi namin matukoy kung sino siya at ano ang gusto niya sa iyo, malungkot na sabi ni So. Tulungan mo ako. Kailangan na mailigtas si Mori mula sa panganib. Pakiusap ni Hexer. Wala akong magagawa para sa babaeng gusto mo. Hindi ko pwedeng pakialaman ang kagustuhan ng bathala. Siya lamang ang pwedeng humusga sa mga tao. Napasuntok si Hexer sa hita niya. Hindi niya gustong mawala si Mori ngunit ayaw din niyang mapahamak ang dalaga. Iyon kasi ang nahihimigan niya sa mga sinasabi ni So. Kung lalayo ba ako kay Mori ay mabubuhay ba siya ng maayos? Tanong ng binata. Walang katiyakan iyan. Ngunit ang batid ko lamang ay hanggang magkasama kayo, nasa panganib palagi ang mga buhay niyo. Ikaw ay mas malakas dahil nakuha mo muli ang mga katangian mo bilang Feroian dahil sa gayuma na ininom mo ngunit si Mori ay tao kaya mahina. Siya ang lubos na maapektuhan sa ginawa kong pangingialam sa mga bituin noong bata pa. Kayo, salaysay ni So. Nakadama ng labis na lungkot ang binata. Hindi niya alam kung ano ang tama niyang gawin. Hindi siya makapagdesisyon kung dapat pa ba siyang bumalik ng hospital o hindi na. Nagpalakad-lakad si Hexer sa hardin ng bahay na tinitirahan niya. Tanghali na ngunit wala. Siyang ganang kumain kaya nagpa siya muna siyang lumabas at doon mag-isip. Wala pa rin. Siyang tulog. I'm sorry sa ginawa ko, pare, sabi ni Cedric na biglang nagsalita sa likuran ni Hexer. Ang hiling mong sumulpat kung nasaan ako, inis na sabi ni Hexer, mabuti hindi mo tinuruan si Jordan. Pasensya na talaga. Hindi ko na napigilan ang galit ko dahil sa pagpapahirap niya sa mga magulang ko. Naiintindihan ko, Cedric, wika ni Hexer. Kung ako iyon baka nga napatay ko pa siya. Inunahan mo lang talaga ako. Dahil sa kanya kaya nasa alanganin ngayon si Mori. Tinapik ni Cedric ang balikat ni Hexer. Dama ang pagdamay ng isang kaibigan sa hawak na iyon ang binata. Wala talaga siyang puso. Kahit ang sariling ama na kumupkop sa kanya, nagawa pang saktan at ikulong. Galit na sabi ni Cedric. Ikaw, bakit palagi ka nalang sumusulpot sa kung saan-saan? Tite ni Hexer kay Cedric. Masyadong malalim kasi palagi ang inisip mo kaya nagugulat ka kapag dumarating ako. Diyon ang totoo at hindi dahil alien ako, gag, tumitawang sabi ni Cedric. Wala nang epekto kay Hexer ang mga sinasabi ni Cedric. Buo na sa isip ng binata na alamin ang totoong pakay sa kanya ng best friend niya. Nasasaktan man dahil kailangan niyang kumilos patalikod sa kaibigan ngunit hindi hahayaan ni Hexer ang buong Hato Mafia Group na malagay sa balag ng alanganin dahil lang sa pakikipagkaibigan niya.
Nagpasya si Hexer na bumalik ng hospital kung nasaan si Mori. Naiwan sa Hato compound si Cedric dahil dadalawin din daw nito ang mga magulang na dinala naman sa ibang hospital. Ngunit masamang balita ang nadatnan ni Hexer sa hospital. Si Froilan na naiwang. Nagbabantay sa lugar ang siyang nagbigay ulat sa binata. Ninong, nasaan na ang bangkay ni Jordan? Tanong ni Hexer na hindi makapaniwala. Dinala na sa morgue, sagot ni Froilan. Si Jomar, nasaan? Nawala ng kibo si Hexer. Ang sabi ng doktor na nakausap niya ay inatake raw sa puso si Jordan habang natutulog. Marahil daw ay na-trigger ng mga gamot ang sakit nito sa puso na hindi batid ng lalaki. Siya ang nag-asikaso kay Jordan. Ilang minuto rin na nakayuko lang si Hexer. Kung iba-iba ay masaya sa pagkamatay ng kaaway nila ngunit hindi iyon ang nasa puso ng Mafia Prince. May lungkot na nararamdaman. Ang binata na hindi niya mawari kung bakit. Boss, hinahanap po kayo ni Mr. Donald Vinso, sabi ng isang nurse. Tumayo si Hexer at sinilip muna ang wala pa rin malay na si Mori. Hindi niya magawang pumasok pa sa silid ng kasintahan dahil sa bigat na nararamdaman ng kanyang dibdib. Muling ibinili ni Hexer sa ninong niya ang kanyang kasintahan. Tumunod siya sa nurse at pinuntahan ng kaibigan ng ama. Gising na si Donald ngunit nananatiling nakahiga sa kama ng datnan niya. Hello, Uncle. Kumusta ka na? Tanong ni Hexer sa payat at mahinang lalaki. Hindi na. Mababa ka sa mukha nito ang yabang at tapang na dati-rati ay ayaw makita ng mga tauhan niya. I'm good because of you. I owe my life to you. Thank you, sabi ni Donald sa nanghihina na. Akala ko ay nasa ibang bansa ka at nagbakasyon. Diyon kasi ang kumalat na balita. How did you end up in the basement of your house? It's Jordan's dirty tactics that made me suffer for a very long time. Kung alam ko lang na. Tatandang demonyo ang batang minahal ko, sana hindi na lang ako kumuha ng tagapagmana. Mapait na tura ni Donald. I guess you should forgive him now. He's dead? Nahihirapan na sabi ni Hexer. Matagal bago nakapagsalita si Donald. Pinakiramdaman niya muna ang sarili kung galit pa. Din ba ang nasa puso niya pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Hexer? Dali kay Donald bago nagdesisyon na. Bumalik na sa pagbabantay kay Mori. Walang balak na umuwi si Hexer sa compound nila. Ngunit hindi niya rin gustong pumasok sa silid na kinaroroonan ni Mori kung kapalit noon ay kaligtasan ng kanyang nobya. I love you, Mori, sabi ng isip ng binata habang nakatingin lang sa salamin na bintana. I'm in pain right now. I don't want to lose you pero mahal kita. Your safety is my priority. I really do not know what to do, mahal. Lumapit si Froilan sa inaanak niya. Inakbayan niya ang Mafia Prince dahil nakahalata siya na mabigat ang pinagdadaanan ni Hexer. Walang kibuan ang dalawa. Hindi nagtanong si Froilan at hindi rin nagbukas ng kanyang kaloobin si Hexer. Lihim lang na umiyak ang binata. Gabi na nang magising si Mori. Mula sa labas ng silid ay lihim na tinanaw lamang ni Hexer ang kasintahan. Nang makita niyang kumakain na si Mori at nang sabihin ng mga doktor na ligtas na ito ay saka dahan-dahan na lumayo si Hexer sa silid ng kasintahan. Ninong, dalhin mo si Mori sa Hong Kong. Pasamahan mo siya sa 10 Elite Force. Dating gusto kong hindi na siya babalik pa ng Libana, matatag na utos ni Hexer. Bakit biglaan naman yata? Tanong ni Froilan. Dahil ngayon ko lang nalaman ang totoo. Isa pa ninong, for her security, dapat walang kahit sino ang makakaalam kung saan siya dadalan. Kakausapin ko muna ang sanmong makakasam niya sa pag-alis. Ipahanda ang eroplano dahil aalis sila sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magbilin ay agad na sumakay ng chopper si Hexer at walang kibo na iniwan ang hospital. Ayaw niyang makita siya ng kahit sinong hatos na umiiyak at nasasaktan. Pigil ang bawat hininga ni Hexer. Daman niya kasi na parang pinipiga ang puso niya. Boss, akala ko doon tayo matutulog sa ospital, sabi ni Jomar. Walang sagot na narinig ang mga kasama ni Hexer habang naglalakad na sila pabalik sa
Mga bahay nila pagkatapos ng nakakapagod na maghapon. Pagdating sa bahay ay hinanap ni Hector si Cedric. Subalit wala raw ito, sabi ng mga katulong. Pumunta si Hector sa maliit na bar at kumuha siya ng alak. Hindi siya sanay uminom. Dahil sakitin siya noon, ngunit ngayon ay magpapakalasing siya upang makatulog at makalimot. Kinasusuklaman ko ang aking pagiging Feroian. Galit na sabi ni Hector. Kung normal, siguro akong tao ay malaya akong magmahal ng babae na gusto ko. Ang sakit, Mori. I hope mapatawad mo ako pagdating ng panahon. Sa Feroe, walang emosyon si So habang pinagmamasdan si Yo o Hector. Kahit sa malaking monitor lamang niya nakikita ang lahat ay nauunawaan niya ang sakit na nararamdaman ng kanilang kauri. Gusto niyang tumulong ngunit hindi maaari. Baka lalong makagulo lamang siya. Sa halip na makatulong. Nananaig na sa kanya ang pagiging tao, sabi ni Wee. Kung may magagawa lang sana ako para pagaanan ang sakit na nararamdaman niya, sabi ni So. Marami tayong magagawa, So. Tutal nakakalapit ka sa bathala, pwede kang makiusap. Para kay Yo. Kumislap ang mga mata ni So. Nangningning din ang kanyang rainbow rays at higit sa lahat sumayaw sa tuwa ang bituin na nagbabantay ng kanyang mga kapangyarihan. Bakit nga ba hindi ko kaagad naisip na magmakaawa sa bathala para sa ating magiting na bayani? Pag-ibig. Sana manig ang pag-ibig, wika ni So. Chapter 4 na po. Ilang araw nang halos walang tulog si Hector. Pagkatapos niyang kausapin ang mga makakasama ni Mori na miyembro ng elite force ng Hatos ay hindi na siya masyadong nagpapakita muna sa mga Hatos. Pinili na ni Hector ang mga ito ng mga dapat gawin, ngunit ang pinakamatinding utos niya ay huwag pababayaan si Mori. Ultimo pagkain ng dalaga ay ibinili niya pa. Tuloy pa rin ang mga operasyon nila at inatasan niya muna sina Guido at Michael na siyang mamuno upang makapasok sila sa mga opisina ng mga tiwali sa pamahalaan. Pati anak ng pinakamataas na pinuno ng bansa ay hindi nila pinatawad. Inaagaw nila ang mga kargamento. Napalusot nito sa custom at pagkatapos ay ibenta rin ulit ng grupo nila sa gobyerno. Malinis ang bawat transaksyon nila kaya walang nakakaalam na ganoon ang ginawa nila. Para matukoy din ang kalaban sa grupo nila ay isa-isang sinusubok ni Hector ang lahat. Ang bawat transaksyon o lakad nila ay sa ilang tao lang ni Hector ipinapalem. Matinding sikreto ang bawat lakad nila sa mga kasamahan. Ngayunit mga malilit na miyembro lang ang nahuhuli ni Helor. Mga miyembro na kumakampi pa rin kay Carl at ang iba ay sa ibang grupo. Sa mga nakalipas na operasyon ay nabatid ni Hector na tapat sa kanya sina Froilan, Guido, Jomar at Michael. Sa mga opisyales ng Hato ay wala rin nahuli si Hector na traidor sa kanya. Ang buong duda ni Hector ay napako kay Cedric, ngunit wala siyang makita na kahit anong ebidensya na magtuturo sa kaibigan niya. Hindi rin siya nagsasabi sa kahit kanino tungkol sa sikreto niyang pagmamanman sa bawat isa dahil ayaw ng binata na magtraidoren ang mga kasama niya. Kapag nangyari kasi iyon ay maaaring maparusahan ang inosente at makatakas. Ang may sala kaya mag-isa niyang sinisiyasat ang lahat. Dumating ang araw ng pag-alis ni Mori. Nagpakalunod sa alak si Hector. Hindi siya halos makatayo sa kalasinggan habang nakakulong sa kanyang silid. Batid niyang hinahanap siya ni Mori. Ilang beses niya pa kasing sinilip ang kasintahan sa tuwing dinadalaw niya si Donald. Labis na nasasaktan ng mafia prince at tanging sa loob lang ng kanyang silid niya nagagawang umiyak. Sa buong Hato compound Castle ay larawan siya ng isang matatag at matalinong pinuno kaya hindi nagpapakita ng kahinaan ang binata sa harap ng mga taong tumitingala sa kanya. Umaga pa lang ay langgo na si Hector sa alak. Salaitan ng pagkatok sa silid niya sina Jomar at Cedric, ngunit pinagtatabuyan ni Hector ang dalawa. Nagtataka naman ang mga ito kung ano ang problema ng binata dahil wala silang kaalam-alam sa nakaschedule na pag-alis ni Mori ng araw na iyon. Samantala, sa hospital ay ilang araw nang nagtataka si Mori kung bakit hindi niya nakikita si Hector. Panayang tanong niya kay Froilan, ngunit ang sabi sa kanya ng ninong ng kanyang kasintahan ay may mga inaasikaso lang ang binata. Ikinasama iyon ng loob ng dalaga.
Ngunit sa paglipas ng mga araw ay lumaki ang pagdududa ni Mori. Batid niyang walang ibang babae na nagugustuhan si Hexer kaya daman niyang may problema ang kasintahan. Nang sabihin sa kanya na uuwi na sila at sa isang sasakyan siya isinakay kasama ng ibang lalaking hindi niya mga kilala ay lalong lumakas ang pagdududa ni Mori. Sino kayo? Matapang na tanong ni Mori sa mga miyembro ng Elite Force ng Hito. Kami po muna ang magbabantay sa inyo. Niyon po ang utos ni Boss Hexer, malumanay na. Sabi ng lalaking nasa kanan niya. Saan niyo ako dadalhin? Galit na tanong ng dalaga. Napansin niya kasi na iba ang daan na tinatahak niya. Walang umimik sa mga kasama ni Mori. Lalo siyang nagpuyo sa galit at pinakiramdaman ang mga kasama. Kahit masakit pa ang kanyang tagiliran dahil hindi pa ito magaling ay lihim na. Nagplano ang dalaga para takasan ang mga bantay niya. Sa airport kung saan nanghihintay ang eroplano na magdadala sa kanila sa Hong Kong ay tahimik na nakasunod lamang si Mori sa mga kasama niya. 10 mga lalaki ito at base sa mga kilos nila ay nahulaan agad ni Mori na sila ang magagaling na miyembro ng Hito. Pwede bang mag-CR muna ako? Tanong ni Mori sa mga kasama niya. Sige po, ma'am, tugon ng isa sa mga lalaki. Tinamahan nila si Mori sa banyo ng paliparan. Pumasok ang dalaga habang ang dalawa sa mga bantay niya ay nananatiling nakatayo sa may pintuan ng banyo. Ang 8 pa ay nakatayo naman sa posibleng daanan ni Mori. Batid kasi nila kung gaano katalino ang dalaga. Subalit lumipas na ang 35 minuto ay hindi pa rin lumalabas si Mori ng banyo. Nagtatanungan na ang mga lalaki ngunit walang maisagot ang bawat isa sa kasamahan nila. Pasukin na natin sa loob, sabi ng isa. Mabuti pa nga, wika rin ng isa pa. Nagsigawan ng mga babae na nasa loob ng banyo. Ang ilan sa kanila ay nagtakbuhan pa palabas. Isa-isang kinatok at binuksan ng mga bantay ni Mori ang mga nakasaradong cubicles. Ngunit walang Mori silang nakita. Inalugog nila ang buong airport ngunit kahit anino ng dalaga ay wala. Pawisan at mga nangangatog na sa takot ang 10 lalaki. Batid nilang matinding parusa ang tatanggapin nila sa pagkawala ng kanilang binabantayan. Alam nila kung gaano kahalaga sa boss nila ang babaeng pinakamamahal nito. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ng isang lalaki. Tawagan muna natin si Boss Froilan. Baka matulungan niya tayo, sagot ng isa sa 10 lalaki. Nang mabatid ni Froilan ang nangyari ay napamura ito sa labis na galit. 5 oras na ang nakalipas bago niya nalaman ang tungkol kay Mori kaya nag-init ng husto ang ulo niya. Malaking dagok sa buong Hito Mafia Group ang pagkawala ng nobya ng Mafia Prince kaya lihim na ipinatawag ni Froilan ang isang batalyon ng mga maniniktik ng Hito at inutusan ang mga ito na hanapin si Mori. Lahat ng kilos nila ay sikreto lamang. Pagkatapos noon ay tumungo si Froilan sa bahay na tinutuluyan ni Hexer. Hindi siya makahingi ng tulong kina Cedric at Jomar dahil mahigpit ang utos ng inaanak niya na ilihim sa lahat ang tungkol kay Mori. Nasaan si Hexer? Tanong ni Froilan kina Cedric at Jomar na tila seryosong nag-uusap sa may pintuan. Nasa silid niya, boss. Kanina pa namin siya kinakatok ngunit hindi niya kami pinagbubuksan ng silid, sagot ni Jomar. Dumiretso si Froilan sa silid ni Hexer. Nakakandado ito at walang sumasagot sa loob kahit anong katok niya. Napapikit siya dahil hindi niya alam kung paano sasabihin sa inaanak ang nangyari kay Mori. Nag-utos si Froilan na iabot sa kanya ng katulong ang isa pang susi sa silid ni Hexer. Labis. Kasi ang pag-aalala niya sa kalagayan ng inaanak na hindi niya na itinuring na iba. Nakokonsensya rin siya dahil iniisip niyang siya ang may kasalanan sa nangyari kay Mori. Nang makuha ang susi ay agad na binuksan ni Froilan ang silid ni Hexer. Nasa likuran niya tina Jomar at Cedric na pareho rin na gustong malaman ang lagay ng Mafia Prince ng Hito. Subalit laking gulat ni Froilan nang makita si Hexer na nakahiga sa kama. Katabi nito si Mori at magkayakap ang dalawa. Napalunok ng ilang ulit si Froilan. Hindi siya kaagad nakakilos kahit hinihila na siya nina Cedric at Jomar. Napasulyap siya sa bintana na nakabukas ng ubod laki. Muling isinara ni
Froilan ang pintuan at tinawagan ang 10 miyembro ng elite force ng Heito maging ang isang batalyon na kanyang inutusan para hanapin si Mori at lahat sila ay pinauuwi na ng opisyal ng Heito. Hindi nagsalita si Froilan sa kahit isa man sa mga pinababalik niyang miyembro ng Heito. Tungkol kay Mori. Nang magtanong ang mga ito kung nahanap na ba si Mori ay hindi niya sila sinagot. Sa silid ni Hexer ay unang nagising ang binata pagkalipas ng ilang oras. Masakit ang kanyang ulo at nangangalay din ang kanyang braso dahil sa ulo ni Mori na ilang oras din na nakapatong dito. Halos malaglag sa kama si Hexer nang makita niya si Mori sa kanyang tabi. Mahimbing ang tulog ng dalaga at hindi man lang siya nagmalay ng bilang hugutin ni Hexer ang kanyang braso. Ang pagkagulat ay napalitan ng matinding pananabik. Buong suyong niyakap ni Hexer ng ubod higpit ang dalaga sabay halik sa pisngi at labi nito. Dahan-dahan na iminulat ni Mori ang kanyang mga mata. Dahil sa sobrang gulat ay nontong pa siya sa noo ni Hexer. Nakaawang ang kanyang mga labi habang nakakunot ang kanyang noo. Bakit ako nandito? Tanong ni Mori kay Hexer. Iyan din ang itatanong ko sa iyo, bakit ka nandito? You are supposed to be. Biglang umiyak si Mori kaya natigilan si Hexer. Niyakap niya ang kasintahan na nakaupo. Nasa kama habang nikotikip ang mga kamay nito sa mukha. Bakit mo ako hinayaang ilayo ng mga tauhan mo sa iyo? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi. Ba talaga ako mahalaga sa iyo? Batid ni Hexer ang sakit na nararamdaman ni Mori. Siya man ay nasasaktan din. Gusto niyang itago pa sa dalaga ang mga sinabi ni Song ngunit ayaw niyang kamuhian din siya ni Mori. Dahil sa ginawa niya. Hindi ko pala kaya na mawala ka, umiiyak na sabi din ni Hexer. I'm sorry kung tinikis kita. Nang ilang araw at kung nagdesisyon ako nang hindi ka kinakausap. It's for your safety. Mahal kita. At kahit masakit, I'm letting you go to save you from misfortune. Hexer, I don't care about what will happen in the future. Ang mahalaga sa akin ay ang ngayon. Possible na mamatay ka dahil sa akin, Mori. Diyon ang sabi ni So. Ayaw kong mangyari. Iyon dahil hindi ko kakayanin, mahal. Mas gusto kong mamatay na kasama ka kaysa ang mabuhay ng mag-isa. Don't ever try to decide for me. Let me do what I want and that is to be with you. Gusto pa sanang ipaliwanag ni Hexer ang sitwasyon ngunit matigas ang ulo ni Mori at alam niyang hindi ito makikinig sa kanya. Mas pinaniniwalaan kasi ng dalaga ang science kaysa mga sabi-sabi ng ibang tao. Nang matapos umiyak ay humingi ng pagkain si Mori. Agad naman na nagpahanda si Hexer at ipinadala na lang iyon ng binata sa silid niya. Nang kumakain na sila ay malalim na nag-iisip si Mori. Hindi siya makapaniwala sa mga naganap sa maghapon. Paulit-ulit niyang binabalikan sa isip ang mga naganap sa airport. Paano kang nakarating dito? Tanong ni Hexer kay Mori. Iniisip ko rin talaga ang sagot sa tanong na iyan. I was inside the cubicle when I felt tremendous pain. I can't bear it, that's why I decided to close my eyes. I didn't know what happened next. The next thing I knew was, ito na nga. Nandito na ako, wika ni Mori. May ginawa siguro si So para sa atin, wika ni Hexer. Impossible. Hindi si So kikilos. Dahil hindi pwede. Paano ka bang nakauwi? Kapwa nagkatinginan ang magkasintahan. Napasulyap sila sa nakabukas na bintana at hindi nila alam kung paano masasagot ang mga tanong nila dahil barado muli ang letrang F sa kanang pulsuhan ni Hexer.